Isang year ka pala po. Hindi naman ako nagbablog pero at least ay documentation tayo. Documentation na pag nawala yung katawan mo, ako yung unang hahanapin nila. Hindi naman. Something to view later on. Kasi pagka sa picture, hindi ko mai-backup sa yung mga Google Photos, napupuno eh. Kaya sa YouTube na nga lang. Unlimited pa. Yun yung maganda dito sa Singapore kasi ayun na pala, parking lot na pala. Parking lot na. Biro mo, yung hawker na may parking lot. Hindi na ako nakakita ng hawker na may parking lot. Nasa taas pa ang parking lot na. Saka mga lagalag na mga birds, marami dito. Oo. Ganda dito eh. Ang dami niyang uwak dito eh. Oo. Diba? Hindi naman na siya lumayo. Oo. Sanay na sila sa tao. Kaya ganito maganda dito sa Singapore. High-rise, pero may something ng halaman. Or hindi sobrang obstructed to the point na hindi ka makahinga. Oo. Kaya maganda dito sa area ng Chong Rai. Para siya maliit na oasis na hindi mo makikita kung nasa ibang lugar ka. Kaya very, very aesthetic ng lugar na ito. Pati nga yung mga basta, pati yung mga bubong, minsan may mga halaman. Oo. Yun ang nila ngayon dito, movement nila, urban farming. Kasi walang natural source ang Singapore. Oo. Pati tubig, ini-import. Ini-import na yung tubig dito? May mga, kumbaga hindi 100% sa kanya. Hindi niya kaya sustain sarili. So kumbaga, kailangan niya ng maraming pera dahil kulang siya sa resources. Bibili siya ng resources. Ang Singapore is Oo. Napaka-successful niya for an Asian country. First world siya. First world ng Singapore. And ang ganda-ganda ng response niya ng pandemic. Napakaganda ng response. Yung mga namin, test kit, vaccine namin, lahat is provided na. And dumadating siya sa mo. Kasi di ba yung mga, may mail? Di ba may mail per bahay, may mailbox. So, kukunin mo na lang sa mailbox. Yung test kit, yung mga mask, yung gano'n. Hindi ka na pinapalabas. Doon ka na lang. Nakakatawa nga kasi nagpapanik bayan yung mga tao ng pandemic kasi nga magsispeech yung Prime Minister nila. Tuwing nagsispeech siya, nagpapanik bayan yung mga tao nagkakagulo sa supermarket. Kaya isa na dun sa mga nagkaroon ng meme na sabi is, magsasalita lang ako, hindi nyo kailangan magpanik. Sabi, mag-update lang ako. Kasi totoo naman, kasi ang maganda dito sa lugar na to, malakas yung assurance niya sa tao. Na pag sinabi niya sa'yo na hindi tayo kulang sa pagkain, maniniwala ka. Hindi pero feeling mo binubudol ka. Hindi ka tulad sa Pilipinas, walang shortage, pero feeling mo may shortage. Kasi pinipilit nilang magka-shortage. Hinohoard kasi ng mga kapitalista dun. Kaya dito hindi pwede, no? Yayariin ka ng government. Dito, people first. People first sila. Kasi may CPF kasi sila. CPF? Contribution siya, parang SSS ba yun? Yung parang, yung certain amount ng sweldo mo, babawas nila. Tapos yung amount na yun is tatapatan ng government. Ay, ang galing. So kunyari 17%, diba? 17%, actually more than 17% ata. Tinatapatan ng government. Tapos, yun yung magiging future fund mo. Pagtanda mo, makukuha mo siya. Ang galing. Kaya nakikita binibigyan ka pa ng pondo ng government? Oo, in the future. Kasi nga, inaalala nila, pag tumanda ka, kailangan mo sustain mo yung sarili. Kaya napansin mo yung mga naglilinis matatanda. Yan yung niloloko nila sabi, kala mo yung naglilinis ng lamesa, mas mayaman pa sa'yo yun. Oo, dahil... Kasi may certain age sila, tsaka mo siya ma-withdraw. Pero parang feeling ko hindi na-update ata yung recently. Kasi nga, ang point nila is, bakit kung kailan matanda? Tsaka mo magagamit yung pinaghirapan. So parang pinabataan nila. O kaya siguro ba may percentage na lang na pwede mo ma-claim, no? Oo, at least may makuha may avail. Ka na. Kasi ang nakakalungkot lang kasi dito ngayon, mababa kasi ang birth rate ng Singapore. Kasi yung mga tao ngayon, iba na yung mindset. Parang maggastos, magkaanak. Oo, yun nga. Tapos maaalagaan mo pa. So, syempre kasama yun, diba? Parang bihira nga ang mga bata dito. Karamihan foreigner. Karamihan actually, ang malakas mag-anak na race dito is Malaysia. Malaysia. Kasi talagang, kasi may sila dito walang limit sa anak. Kumbaga, may sustenance sa government. Sabi nga nila, pagkapanganak,
meron ng laman yung mukha ko. Ganun Ang sila. galing. Totoo yun. Tapos yung mga ano mo, kapag kunyari, PR ka, which is permanent resident or Singaporean ka, kung citizen ka na dito, may mga subsidy ka. Heavily subsidized sila actually, para mag-anak. May baby fund sila. May baby fund and may parent, parang pag-alaga sa parents fund. Kasi nga nangyayari dito, pag tumanda na yung magulang, parang hindi kasi wala sa dugo nila yun, alagahan. Nagkaroon ng maraming cases dito na sariling anak, sinuswindle niya yung nanay or nanay or tatay. Kasi di ba may property? Di ba may property maganda. So sabihin nila, paano na yung property? Kasi usually yung mga magagandang property na sa mga matatanda. Kasi nauna sila eh. Nauna sila. So sabihin niya yung anak, benta mo na, tapos sign ka na lang tira. Benta ng matanda. Super maganda. Nung binenta niya, iniwan siya sa area na. So wala siyang nakikitira. Naging homeless yung matanda. So yun yung iniiwasan nila. Kaya marami ngayon, kunyari, yung mga newlyweds na mga kabataan. May mga ino-offer na ngayon. Actually, hindi na sa newlyweds. Housing-wise, may ino-offer sa mga Singaporean. Hindi ko alam kung applicable sa PR na may certain distance. Kunyari, ikaw katulad mo. Malapit ka kay Lanene. May subsidy ka. Kasi malapit ka dun sa kailangan naman. Kunyari, parang malapit ka rin sa may makikare mo pa siya. Kasi ang tendency kasi, di ba, taga Laguna yung nanay mo, titira ako sa Taytay kasi kailangan malapit. Kailangan humiwalay ako. Dito, may subsidy sila para tumira malapit sa vicinity ng magulang. In-encourage nila. Bibigyan ka nila ng pera. Ganun sila anong lahat dito? Pera. Masaya dito. Masaya dito, pero mahal. Kasi kaya kapag umuwi ka ng Pilipinas, kapag tumira ka na dito, lahat mabagal, lahat napaka-inconvenient na. Pero mo, pag bukas mo lang ng bank account dito, oras lang. Wala pa katay sa oras eh. Ganun lang kadali. Wala ka pang money out minsan. Ewan ko ngayon, kasi ako nung una nagbukas ako ng bank account. Kasi dito na ako mag-work. So required ka lang may bank account. Kasi una mo sweldo, may pupuntahan dapat. So mag-open ako ng bank account. Kailangan ko lang is yung card, which is yung magkakaroon ka ng card. Kapag ito ka na nagtrabaho, magkakaroon ka ng card. Identification card, which is yung sinusunod. Yung IC, sinasabi nila IC. Yeah, which is yun yung... Hindi ka na yung picture ko. Which is yun yung tawag dito, which is yun yung sinusulong sa Pilipinas na hindi magawa-gawa. Diba? Which is, ngayon, dito sa Singapore, ganyan kasimple ang buhay. Hindi mo kailangan dalhin yung passport mo lagi. Yung IC nga, itong IC na to, digitalized na rin siya. Merong isang app ng government app na lahat ng branches ng government. Actually, majority ng mga pinaka-used na branches ng government is nasa isang app. And naka-upload yung ID mo doon. Kasi nga, ang tendency dito kasi, masyadong, kung mapapansin mo, lagi mo nakikita yung police. Kasi ganun sila eh. Ganun nila kanokontrol din yung crime in terms of very visible yung police. Tsaka lagi silang may crime watch na parang aware yung public na may nangyayari and alam nila na laging may police. So, nag-spot check sila. Meron silang quota na spot check within a day. 100 per tao. Tapos, tatanungin ka nila.